Sa nakaraan ng ating video ay natapos tayo kung saan ay nabuksan ni Shu ang pintuan ng ruin, at pagpasok nga niya dito ay naisip ng ating bida na wala pa ding nagbago dito, matapos ang 2 taon. Hanggang sa mayroon nga itong napansin kaya naman agad siyang naglabas ng kanyang espada, upang atakihin ang nakita niyang skeleton dito sa ruin. At matapos niya itong mapatay ay agad na binuksan ng ating bida ang kanyang sista, at gaya nga daw ng inaasahan niya na hindi matatalino ang mga skeleton na ito, kaya naman +1 lang ang bigay sa negative points, at kailangan nga daw niyang magtungo agad sa sentro ng ruin. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nakarating na si Shu sa Ghost Mansion Gate, at dito ay sinabi niyang bibigyan niya ng 3 paghinga ang general upang lumabas, pero naalala nga niyang hindi pala yun humihinga, kaya naman daw 3 segundo na lang ang ibibigay niya. Agad din namang binuksan ng general ang kanyang gate, at dito nga ay sinabi ni Shu na matagal na mula nang huli silang magkita, sabay tanong kung bakit hindi siya nagdala ng sandata, at kung bakit wala siyang hawak na sandata. Pero iniisip naman ng general na wala umanong punto kahit may espada siya, dahil alam naman niyang hindi niya kayang talunin ang ating bida, sabay tanong sa kanyang sarili kung andito kaya ang pasaway na ito para magnakaw. Agad nga din niyang tinanong kung si Shu daw ba ang kumuha ng Mountain and River Seal noon, pero sinabi lang naman ni Shu na tulad ng pagkakaalala niya, ay nagsasalita talaga ang skeleton general na ito. Sabay sabi na siya nga ang kumuha ng Mountain and River Seal noon, at tinanong kung may problema ba ang general doon na bigla namang umapaw ang superpower, sabay luhod at binati ang ating bida kung saan ay tinawag din niya itong God Lu. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung paano niyang nalaman yon. Dito nga ay sinabi ng general na ginamit umano ni Shu ang signature weapon o paborito niyang sandata, nung mga panahong pinagbantaan niya ang mga statwang bato, sabay sabi na hindi umano niya inaasahan na muli niyang makikita ang kanyang hari. Sa Season 1 pinagbantaan ni Shu ang mga batong statwa. Agad namang tinanong ni Shu kung talaga bang nakita na niya ang corpse dog na flying sword niya dati, dahil ang alam nga daw niya ay patay na ang lahat ng nakakita ng sandatang yun, habang iniisip na maging si Zhang na leader ng Imperial Dragon Guard, ay hindi alam ang patungkol sa espada niyang yun. Ang makasalanang ito ay patay na wika naman niya, at ikaw mismo ang gumamit ng corpse dog noon upang patayin ako wika pa nga niya, kaya naman bahagyang natahimik ang ating bida. Hanggang sasabihin ni Shu na hindi naman daw niya kamukha ang dating hari, sabay tanong kung hindi daw ba naisip ng general na ninakaw lang niya ang corpse dog, at nagpapanggap ngayon sa kanyang harapan. Nagpapatawa ka ba wika naman ng general, sabay tanong kung sino naman ang may abilidad na pagnakawan siya ng sandata. Isa pa ay paiba-iba din ang mukha mo wika pa nga niya, sabay sabi nung nakaraang nagkita sila ay iba na naman ang mukha niya. At dito ay naisip ng ating bida na mukhang madalas din daw gamitin ng dating hari ang white mask, upang baguhin ang kanyang anyo o istura para makagalaw ng maayos kahit saan, sabay sabi na talagang iniwan daw para sa ating bida ang mga paborito niyang kagamitan o kayamanan. Agad namang tinanong ni Shu kung kailan pa siya pinadala sa lugar na ito, pero wala nga daw pagbabago ang panahon sa lugar na ito, kaya naman hindi niya alam kung gaano na siya katagal dito, at malamang sa ilang dekadang taon na din daw siguro siya dito. Dito nga ay sinabi din niyang sa nakalipas na ilang dekadang taon, ay araw-araw umano siyang nahihirapan at ngayon ay alam na niya ang kanyang pagkakamali, sabay tanong sa kanyang hari kung pwede na ba siyang ilabas dito, para umano makabawi sa mga pagkakamaling nagawa niya. Pero sinabi naman ni Shu na hindi pa niya kilala ang general na ito, kaya naman hindi siya pwedeng magdesisyon agad, sabay tanong kung ano ang pagkatao ng general nung mga panahong siya ay nabubuhay, habang iniisip na aalamin muna niya ang lahat, at tatanungin si Zhang upang kumpirmahin ito. Agad namang napatanong ang general sa kanyang sarili, kung nawala daw kaya ang memorya ni God Lu at hindi na siya maalala, o kung nanakaw nga daw ba talaga ang sandata ng hari. Pero ang lakas nga daw ng batang lalaki sa kanyang harapan ay hindi pangkaraniwan, at bukod doon ay siguradong hindi din niya ito kayang talunin, kaya naman daw mas mainam kung sasagot na lang siya ng totoo sa ating bida. Dito nga ay sinabi nito na ang makasalanan general sa kanyang harapan, ay dating tagapagbantay ng Royal Capital sa nakaraan niyang buhay, at nung nabubuhay pa daw siya ay isa siyang Stage 1 cultivator. Agad din namang tinanong ni Shu kung ano ang kanyang pangalan, at nagpakilala nga ito bilang si Shu Yuan Zuan, pero bigla nang nilabas ni Shu ang kanyang corpse dog, sabay sigaw at sinabi na tinatanong niya ang pangalan nito, kaya wag umano siyang paglaruan at wag niyang gagamitin ang pangalan mula sa Island Anime. Pero tinanong lang naman nito kung ano ang ibig sabihin ng ating bida,
sabay sabi na Shu Yuanzuan talaga ang kanyang pangalan, at matapos nga itong magbigay ng negative points, ay na-realize ng ating bida na totoo umano ang sinasabi ng general, habang iniisip na kaparehong-kapareho daw ito ng pangalan ng bida sa anime. Sunod ay tinanong nito kung bakit siya pinatay ni Godlu noon, pero nang inig nga lang sa takot ang general na hindi nakasagot sa ating bida, kaya naman muli ay sinabi ni Shu na kailangan lang niyang sabihin ang totoo, sabay tanong kung bakit siya nanginginig. Dito nga ay sinabi nito na pinatay umano siya ni Godlu noon dahil sa isang pagkakamali, at ang pagkakamaling yun ay mayroong kaugnayan sa isang malaking kaguluhan. Nung gabing mangyari nga daw ang gulo ay kasalukuyan siyang bantay sa North Gate ng Royal Capital, at ang hari nga daw noon ay ginamit ang kanyang maskara at umalis ng Royal Capital. At habang nagbabantay nga daw siya noon ay bigla siyang nakarinig ng ingay, kung saan ay narinig nga daw niya ang pagsigaw ng mga katagang, nag-uutos na sumugod at pumatay, para sa kanilang hari. Kaya naman tinanong ni Shu kung nung gabing yun ba, ay narinig niya ang ingay mula sa naganap na labanan sa loob ng Royal Capital. Ganun na nga mahal kong hari, wika naman niya, at hindi nga daw magtagal matapos tumigil ang ingay mula sa labanan, ay nakita niya si Gui Shu na kasama si Zhang at mga Imperial Dragon Guards, at nagmula nga daw sila noon sa Inner Palace habang nakasakay sa mga kabayo. At pagdating nga daw nila ng North Gate ay agad na napatigil sila Zhang, dahil agad siyang nagtungo sa unahan nila Zhang, upang tanungin kung ano umano ang ginawa nila at saan sila nanggaling. Pero agad nga daw sumigaw si Zhang noon kung saan matapos siyang tawagin sa kanyang pangalan, ay agad na tinanong ni Zhang kung ano ang ginagawa niya, sabay tanong kung kailan pa umanong nagkaroon ng lakas ng loob ang bantay na katulad niya, upang harangan ang Puppet Master at mga Inner Palace Guards. Agad nga din daw siyang nanginig sa takot noon, habang sinasabi na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho kaya sana ay maunawaan siya nila Zhang. Isa pa ay mayroon nga daw siyang narinig na ingay sa Inner Palace, at lahat sila ay armado at kakaiba ang kinikilos. Pero matapos nga daw siyang magsalita, ay bigla siyang nagulat nang pahapyawan siya ng pag-atake ni Gui Shu, na sinabing ngayon lang daw ay mayroong mga nagtatangkang magrebelyon, kaya naman hinahabol niya ang rebelding yun kasama ang mga Imperial Dragon Guards, sabay sabi na ipapaalam niya ang lahat sa hari matapos siyang bumalik. Agad nga din daw sinabi ni Gui Shu na magbigay daan siya, dahil kung magmamatigas nga daw siya o kahit pa 10 pa sila, ay hindi pa din daw nila kakayaning labanan siya. At dahil nga sa takot ay wala siyang nagawa kundi sumunod kay Gui Shu, at pinanood na lang ang kanilang pagdaan sa binabantayan niyang gate, habang iniisip na ngayon lang niya nakitang nagagalit si Zhang at Gui Shu, sabay sabi na malakas umano ang kanilang hari, kaya wala naman sigurong maglalakas loob na magrebelde sa kanya. Pero pagsapit nga daw ng umaga ay isang ingay na naman ang kanyang narinig, kaya naman agad siyang lumabas upang tignan kung ano ang nangyayari, at dito ay nakita nga niya sila Zhang at kanyang mga kasamahan, kaya nanginginig pa siyang nagsasalita habang tinatanong kung anong nangyari. Pero agad-agad nga din daw, ay mayroong isang malakas na pag-atake ang agad na nagtungo sa kanya, kung saan makalipas lang din ng ilang sandali nang mawala ang mga usok, ay masyado ang gulat nito sa kanyang nakita. Dahil nasa harapan na niya ang hari na nagsasabing naging pabaya siya sa kanyang trabaho, dahil pinabayaan niyang makalabas ng Royal Capital sila Gui Shu at Zhang, sabay tanong kung alam ba niya ang kanyang nagawang kasalanan. At dito nga ay naisip na lang niya, na tulad umano ng kanyang inaasahan ay may kakaiba talaga kila Zhang at sa mga kasamahan niya, sabay tanong sa kanyang sarili kung hindi daw ba sila, ang mga pinakatapat na tagapagsilbi ng hari, kaya paano daw kaya nila ito nagawa. Pero dahil sa hindi nga siya nakapagsalita ay agad siyang inatake at pinatay ng kanilang hari, habang sinasabi na ang pananahimik umano niya at hindi pagsagot, ay nangangahulugan na inaamin niya ang kasalanan na kanyang nagawa. Ginamit nga daw ng hari noon ang corpse dog sa kanya, at sinabi na bilang kaparusahan ay pinatay siya ng hari, gayunpaman ay hindi pa din daw matatakasan ng kanyang kamatayan, ang kaparusahan sa kasalanan na kanyang nagawa. Kaya naman daw bukod sa pagpatay sa kanya, ay sisiguraduhin din ng hari na kahit kailan ay hindi na siya ma-reincarnate, kung saan ay mamumuhay siya hindi bilang tao, at hindi din bilang isang multo o kaluluwa. At matapos nga daw ng ginawa sa kanya ng hari, ay inatasan siyang bantayan ang lugar na ito o ang ruin na ito, para pagdusahan ang kasalanan na kanyang nagawa, at dahil nga daw sa galit ng hari ng mga panahon na yun, ay bumaha ng dugo sa buong Royal Capital. Dito ay naisip ni Shu na malamang sa ang tinutukoy ng general sa kanyang harapan, ay ang nangyari 23 years ago na siya ding naging dahilan,
kung bakit na-exile sila Zhang at mga kasamahan niya. At naisip nga ng ating bida na mahigit 2 dekada na si Shu Yuan sa lugar na ito. Agad na ding tinanong ni Shu, kung mayroon ba siyang napansin na kakaiba nung gabing yun, at sinabi nga nito na palagi umano niyang inaalala ang gabing yun, at mayroon nga daw isang detalye o bagay ang gumugulo pa din sa kanyang isipan. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung ano ang bagay na yun, at sinabi nga nito na nung gabi umanong mangyari yun, ay napansin niyang walang sugat si Gui Shu at Zhang, gayon na din umano ang kanilang mga kasamahan. Dito ay sinabi niya na kung talaga umanong sinugod nila Zhang ang palasyo, ay dapat nakalaban nila ang asawa ng hari na siyang nagbabantay sa palasyo. Sabay sabi na bihira umanong makipaglaban ang asawa ng hari, pero pambihira din daw ang taglay niyang kapangyarihan, at kung nagkaroon nga daw talaga ng labanan, ay siguradong may namatay at mga sugatan sana kila Zhang. Naisip naman ni Shu na mayroong punto ang general, pero paano daw kayang napatay nila Gui Shu at Zhang ang asawa ng hari, na siyang nag-cultivate sa dark chart nang hindi man lang sila nasusugatan o nagtamo ng pinsala. Ang dark chart ay kapartner ng star chart ng ating bida, at sa nakaraan niyang buhay ay technique o kinu-cultivate ito ng kanyang asawa, pero ngayon ay si Xiaoyu na ang may gamit o nagmamay-ari ng dark chart. Matapos nito ay muling nakiusap ang general sa ating bida na palabasin na siya dito, dahil matagal na umano niyang pinagsisihan ang kanyang nagawa. Pero sinabi naman ni Shu na malalaman lang niya ang desisyon ng ating bida, matapos siyang makabalik ng Luniverse, isa pa ay kailangan pa nga daw niyang kumpirmahin ang lahat kila Zhang. Masyado naman ang gulat niya nang marinig ang pangalan na Zhang, dahil ang pagkakaalam nga daw niya ay na-exile sila Zhang at nawala na ang cultivation nila, sabay tanong kung talaga bang buhay pa din sila hanggang ngayon. At naisip na dahil umano sa sumusunod sila Zhang sa binatang ito sa kanyang harapan, ay walang duda na siya nga si Godlu na kanilang hari, habang ang ating bida naman ay sinabi lang na hindi na niya dapat pang malaman ang kalagayan nila Zhang. Sabay sabi na matagal ka na sa lugar na ito diba, at tinanong kung nakakita na ba siya ng floating gold o celestial meteorite iron umano, pero umiling na ang general, kaya naman nasabi na lang ng ating bida na hindi pala dito, at mukhang kailangan pa niyang pasukin ang ibang ruin. Agad na nga ding nagpaalam ang ating bida sa kanya, dahil mayroon pa nga daw gagawin si Shu at babalik na lang siya ulit sa susunod. Kaya naman naiyak na lang ang general na nagpaalam na din sa ating bida, habang sinasabi na huwag siyang kalimutan na balikan. Agad na ding nagtungo sa isa sa mga lugar sa ruin na ito si Shu, at dito ay naisip niyang ito ang lugar kung saan niya nakuha ang kanilang squirrel, at nung una nga daw niyang makita ang squirrel ay ang pagbalibag lang ng prutas ang alam niya. At muli ay mayroon ngang bumalibag ng prutas sa ating bida, na naisip namang ang pamilya talaga nila ay iisa lang ang alam, sabay ngiti at sinabi na ngayong araw umano, ay muling makakasama ng kanilang squirrel ang buo niyang pamilya. Samantala kinabukasan nga sa bahay ng ating bida, ay nakita nito ang squirrel na mukhang tutok umano sa pag-aaral na mabuti, kaya naman agad niyang tinanong kung nais ba ng squirrel ng reward, pero nanginginig namang tinanong ng squirrel, kung hindi ba karagdagang gawain ang ibibigay ng ating bida sa kanya. Siyempre naman hindi wika ng ating bida, sabay sabi na tignan niya ito at nilabas nga niya ang mga squirrel na kanyang kinuha sa ruin, at agad na nilang tinawag na hari ang puting squirrel na natulala sa reward ng ating bida sa kanya. Dito nga ay agad na nanggilid ang luha ng squirrel, habang sinasabi na andito na umano ang kanyang mga juwa, at muli ay babalik ang harem life niya. Sa wakas may nagawa ding mabuti para sa akin si Lu Shu, wika pa nga nito sa kanyang sarili. At kahit natuluyan ng tumulo ang kanyang luha, ay agad-agad siyang nakipag-plok-plok sa kanyang mga juwa, dahilan upang magising si Xiaoyu, na napapatanong sa kung anong ingay daw ang mga narinig niya. Wala yun, wika naman ng ating bida na matawa-tawa, sabay sabi na andito umano ang mga juwa ng kanilang squirrel, kaya mas mainam kung umalis na muna sila upang hindi sila makaabala, sa squirrel na labis-labis ang tuwa dahil inabot ng 2 taon, bago siya makapag-change oil. Samantala sa Dragon Gate Fortress naman, ay minamadali ni Yutang ang paggawa nila sa underground testing base, dahil ang mga refining masters nila ay nagsisikap umano, kaya naman daw hindi sila pwedeng babagal-bagal sa paggawa. At dito nga ay dumating ang magkapatid, kung saan ay tinatanong ng ating bida kung ano ang ginagawa nila, at sinabi nga ni Yutang na inutusan umano sila ni Zujin, upang gumawa ng bagong underground refining laboratory para protektahan ang inheritance, at mga test results na gagawin ng mga refining masters.
Sabay tanong kung ano umano ang ginagawa ng ating bida dito, dahil masyado pa naman daw maaga at maging si Xiaoyu nga ay naiinis pa din, dahil maaga din siyang nagising nang dahil sa ingay ng squirrel. Sinabi lang naman ni Shu na mayroon umano silang nais ipakiusap kay Yutang, habang iniisip na hindi niya pwedeng sabihin, na mayroong kagimbal-gimbal na nangyayari sa kanilang bahay ngayon, at bawal nga daw ito sa mga batang tulad ni Xiaoyu, kaya naman maaga silang umalis ng kanilang bahay. Agad na ding sinabi ni Shu na nais niyang malaman kung nasaan na ang mga formation ay ngayon, habang si Xiaoyu naman ay sinabi na nais umano niyang ipahanap, ang matandang nagtitinda dati ng umagan sa kanilang paaralan, kaya naman agad na sinabi ni Yutang na magtungo sila sa kanyang opisina. Pagdating nga ng opisina ni Yutang, ay agad niyang binigay ang latest census o talaan ng kanilang mga mamamayan, at sa tulong nga nito ay madali na daw makikita ni Xiaoyu ang mga hinahanap niya, kaya naman agad na din siyang nagpaalam, upang dalhin umano ang mga karne at prutas sa kanila. Matapos nang makaalis si Xiaoyu, ay sinabi ni Yutang na ang dragnet and snares umano, ay mayroong listahan ng halos lahat ng may hawak sa formation ay ng ruin, dahil karamihan naman daw sa mga may hawak noon ay kilalang cultivator. Pero nais nga daw niyang malaman, kung bakit gustong alamin ng ating bida ang kanilang mga impormasyon, pero sinabi lang naman ni Shu na mapanganib umanong daladala nila palagi ang formation ay, kaya naman nais daw niyang protektahan ang mga may hawak nito. Nauunawaan ko wika naman ni Yutang, at sinabi nga niyang papagalawin nila ang overseas intelligence nila ngayon din, upang alamin ang sitwasyon ng mga may hawak ng formation ay sa ibang bansa, pero hindi nga daw ito magiging ganun kadali. Sabay sabi na pwede niyang puntahan at kausapin muna si Tandang Bailey, dahil nasa kanya ang formation ay ng Salt Lake Ruins at Lopnor Ruins, kaya agad nang nagtungo si Shu sa bahay ni Tandang Bailey, dito sa Dragon Gate Fortress. Sa paglapag nga ng ating bida, ay agad na sinabi ni Tandang Bailey na bihira umano siyang puntahan ng ating bida, sabay tanong kung ano ang kailangan niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na mukhang maganda at tahimik umano ang buhay ni Tandang Bailey dito, dahil ang pinagkakaabalahan lang niya ay ang pag-aalaga ng ibon at mga bulaklak. Sunod ay sinabi ni Shu na ata umano si Tandang Bailey, na sinabi namang ikaw din at madaming nagbago sa'yo. Sabay sabi na sino daw bang mag-aakala na ang walang yang batang cultivator na si Shu, ay magiging isang maestro level at sisikat sa buong mundo. Agad na ding sinabi ni Tandang Bailey na mukhang nais sumama ni Negrito at Zuan sa kanya sa Luniverse, pero tinanong lang naman ni Shu kung ayaw ba niyang pasamahin si Zuan, sabay sabi na hindi niya kailangang mag-alala, at dahil sa wala nga daw kasiguraduhan ang magiging laban niya sa Luniverse, ay wala siyang planong isama sila Zuan. Pero bigla nga nitong tinanong kung sigurado daw ba ang ating bida, at kung hindi ba talaga niya isasama sila Zuan, sabay tanong na din kung kailangan pa ba nila ng karagdagang tulong, dahil sa sinabi ng ating bida na walang kasiguraduhan ang haharapin niyang laban. Agad na ding sinabi nito na madami umanong stage 2 cultivators sa kalaban, kaya naman wag niyang sayangin ang tulong na nais ibigay sa kanya, ni Negrito at ni Zuan. Sunod ay humawak nga ito sa balikat ng ating bida, at sinabi na malaki umano ang nagbago kay Zuan mula nang makasama niya si Shu, dati ay isa lang siyang mapurol at pangkaraniwang cultivator, pero ngayon ay isa na siyang A-rank master, at lahat ng yun ay dahil sa wika pa nga niya kay Shu. Sinabi nga din niya sa ating bida, na ito na umano ang oras upang makapagbayad ng utang na loob si Zuan sa kanya, sabay sabi na hindi kailangang mag-alala ni Shu. Isama mo siya sa Luniverse at siguraduhin mong makakabalik kayo ng ligtas maliwanag ba? Wika pa nga niya sa ating bida na pansamantalang natahimik, hanggang sa mangiti na nga lang siya at sabihing nauunawaan niya ang nais ni Tandang Bailey. Sunod nga ay sinabi ni Shu na mukhang hindi na umano magtatagal ang Chen family nila, pag si Zuan ang naging leader ng kanilang pamilya, kaya naman agad na tinanong ni Tandang Bailey kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Na sinabing wala naman daw problema sa kanilang pamilya, at ang problema nga lang daw ay si Zuan, na hanggang ngayon ay hindi pa din makahanap ng jowa. Dahilan upang tamaan ng emotional damage si Tandang Bailey na na-shock, at agad na sinabing may punto daw ang ating bida. Sabay talikod at tinanong kung ano ang dahilan, sa pagpunta ng ating bida sa kanya.